criminal case number yan, for violation of Section 19E of Republic Act number 8239, otherwise known as the Philippine Passport Act of 1996. Kasi po, mga kapatid, ang sinasabi po ay yung passport ko daw ay peke. Kaya kinasuhan nila ako. So, babasahin natin mabuti. Medyo ninenervyos ako. So, kung makikita nyo po dyan, yung aka Francis Leo Marcos C. Antonio ay capital letter po yung Francis Leo Marcos. Opo. Kinasuhan po nila yung Norman Mangusin. Yun ang kinakaso nila sa akin. Na ako daw po si Norman Mangusin. Opo. Ay, yun naman ho ay hindi ko i-deny sa court dahil parehos po silang may birth certificate. Hindi ko po yung kasalanan. Kasalanan ho ng nanay ko yun. Tsaka ng tatay ko. Okay, wala po akong in-impersonate. So, kinasuhan nila ako ng violation of anti-alias law. Ano ba yun? Bukod sa anti-alias law, illegal use of alias. Kinasuhan nila sa akin yan. Puro acquitted po ako doon at dismiss po ako. Ngayon, ito po yung anti-passport law kasi daw yung passport ko daw peke. Okay. Yun ang sabi ng NBI. Paano ko kayo maniniwala sa sinasabi ng NBI ngayon? Di ba? Ito po, basahin natin. Order. Before the court is a motion to declare the case permanently dismissed, to release the cash bond filled by the accused through his counsel on 04 June 2024. Si Attorney Romar Cambry to. Ayan na. Section 8 of the Rule 117 of the 1997 Revised Rule of Court as amended, state, sec, provisional dismissal. Ayan. The provisional dismissal, etc. of the offense punishable by imprisonment not exceeding 6 years or fine any amount or both shall become permanent 1 year after the issuance of the order without the case having been revived. As record would show, etc. So, haba yan. Dito na ho tayo sa wherefore. Wherefore. Malabo. Wherefore, the motion to declare the case permanently dismissed to release cash bond is granted. Accordingly, this case is permanently dismissed. Ayan na. The office of the clerk of court, i-donate na lang natin sa kanila tong bangko. I-donate na lang natin sa korte. Pwede ba tayong gumawa na lang ng sulat na i-donate na lang natin yung cash bond? Tawagan mo tong number na to. Boss, SPE natin. SPE natin yan. The office of the clerk of court, Metropolitan Trial Court of Quezon City is ordered to release the cash bond posted by the accused Norman Mangusin E. Antonio, aka Francis Leo Marcos E. Antonio. Kung mapapansin nyo po mga kaibigan, yung pong Francis Leo Marcos E. Antonio ay capital letter, hindi po siya small letter. Under OR number, blah blah blah, dated September 2022. Noon pong nakabail ako. September 5, 2022, in the amount of 36,000 pesos is subject its requirement and procedure. So, order. Jonafer S. Almira, Presiding Judge. Maraming salamat po. Opo. NBI ang nag-file nito. Yung grupo ni Victor Lorenzo ang nag-file nito. Yung grupo ni Victor Lorenzo, yung CCD, Cybercrime Division, dati nag-file. Ano masasabi mo sa basya? Ano na ngayon? Nga na naman kayo. Parati nila sinasabi, boss, na fake daw yung password mo. Kaya may kaso ka pa raw. Ito ngayon, ito na. Hindi, yung una, illegal use of alias. Yes, anti-alias. Hindi, iba yung anti-alias law. Una, illegal use of alias, kinaso nila sa akin. Kesyo daw ganito, kesyo ganito. Ginagamit ko lang daw yung pangalang Marcos para, alam mo na. Acquitted ako doon. Tapos, hindi pa natuwa, anti-alias law. Anti-alias law. Acquitted din ako doon. Eto pa, ganun kabaliw yung mga yan. Pero mo, pinailan ako sa Maynila, sa RMATC, pinailan ako sa RTC ng
anti-alias law, illegal use of alias. Tapos sa Quezon City, pinailan din ako ng anti-passport law. Violation. Violation of Passport Act. Ano kayo ngayon? Pero yung media, ayaw magsalita ngayon. Nag-acquitted lahat ng kaso ko. Nagkaka-permanent dismiss. Hindi nagsasalita yung mga media, di ba? Basher, pasok! Maraming salamat po, Judge. At ako po ay naniniwala pa rin sa... Biruin nyo, ito nga naman, may nagsasabi, namigay ka lang ng bigas, kinulong ka na. Marami ho ko nasagasaan doon. Naintindihan ko yun. Naniniwala ho ako na ang ating batas ay hindi butas. Grabe ginawa nila sa akin, no? Sobra, di ba? Biruin mo, isang klaseng kaso. 3 court yung pinagpailan nila. Isang kaso lang yan, ha? Una, anti-alias law. Ang ibig sinasabi nila, illegal daw yung paggamit ko ng pangalang Francis Leo Marcos. Okay? Sumunod, illegal use of alias. Ibang court naman ho yun. METC 130, tapos METC 128. Apo. Tapos branch 15 RTC, Manila po yun. Apo. Tapos, kinonvict po ako nung lower court for 3 years. Nung dinala na po ng abogado ko sa RTC, acquitted na po ako. Tapos ginawa ng ng grupo nila Victor Lorenzo, yung Cybercrime Division, pinailan ako ng anti-passport law sa Quezon City. Ibig sabihin ho nun, parang yung passport po is illegal. Fake daw yung aking passport. So, violation of Anti-Passport Act. Ayan na po. So, ito po permanently dismissed na po. At never na po pwedeng buksan. Apo. So, ngayon po, finally po na permanently dismissal na po yung aking kaso. So, nobody can question me as Francis Leo Marcos. And nobody can question my passport as Francis Leo Marcos. So, ganun ho. Dami nilang pinagpailan ng kaso, pero lahat po acquitted po ako. Pangako po, lahat po ng mga bail bond ko, Caloocan, sa Makati, sa Manila, sa Quezon City, sa Baguio, kung saan man nila ako kinasuhan. Lahat po ng bail niya i-donate ko sa court. Basher, pasok na! Andito na si Norman Mangusin. Basher! Andito na si Kulaong. Pasok na. Boss, kung anong gamitin yung Norman Mangusin eh. Kakasuhan ka na naman. Bakit? Nag-alias ka na mga Norman Mangusin. Francis Leo Marcos ka na eh. Hindi, pangalan ko rin naman yun eh. Sisihin mo yung NSO, pareha silang may register. Kasi ang pinoportray dito ng mga hindorotot na nagkaso sa akin yun daw passport ko ay fake. Yes. Fake. Yung birth certificate ko po, ano pa yun ha? Ano yung tatak ng DFA? Red ribbon? Tawag doon? Naka-red ribbon pa ho yun. Kasi bakit ko kailangan ipa-red ribbon yung birth certificate ko? Siyempre, gagamitin ko ho yun sa abroad. Ginamit ko ho yun sa Japan nung nakapangasawa ko ng Haponesa. Ayun ho yun. So, ito po ay permanently dismissed na. Nakalagay dito, as per record usual, provision without having taken any action to revive the instant case. Yes. So, ibig sabihin, nung na-acquit po ko sa anti-alias law, ay ano na ho ito? Snowball na. Nung na-acquit ho ko sa higher court, sa anti-alias law, na-acquit na rin ho ko sa lower court, yung illegal use of alias, at na-acquit na rin ho ko dito sa anti-passport law. So, yun po. Anyway, yung naman mga tarantadong grupo na ginawa sa akin to, napatawad ko na naman sila. Huwag na lang nilang ulitin. Kasi pangit. Napatawad ko na sila at kinausap ko na rin yung abogado ko na huwag nang ituloy yung kaso sa ombudsman.
O, ayan Hindi ko na pinatuloy. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako determinadong ipakulong kayo. Di ba? Kaya lang, I just want to buy out peace. Every time na pupunta ako ng korte, masasayang yung oras ko. Di itulong ko na lang sa tao yung libreng oras ko.